nababahala muli ang Pilipinas matapos mamataan ang mga Chinese platform at personnel na umaaligid sa West Philippine Sea. Pero ayon sa otoridad, tila malayo pa naman ito sa isang direktang banta sa ating teritoryo. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Kita sa mga larawang ito ang isang movable platform na palutang-lutang sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, pinaniniwalaan na deployed ito ng China. May lawak itong 30 square meters at unang nadetect sa pamamagitan ng satellite imagery at maritime domain awareness operations noong May 20. May 21 to 25, nagsimula na rin madetect ang pagdating ng ilang Chinese research vessels sa lugar. Mula May 26, nagsagawa na ng surveillance flights ang Philippine authorities para manmanan kung mayroong antenna installations na isinasagawa sa nasabing platform. Pagpatak ng May 30, dito na namataan ang 6 na Chinese personnel na nakasakay sa naturang platform. Naiulat din sa kaparehong araw ang mga insidente ng aerial harassment mula sa Chinese military aircrafts. Kinabukasan, nagsimula ng mas lumapit pa sa Bajo de Masinloc ang movable platform. Pero paninindigan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, hindi pa maaaring masabi na isa itong military operation ng China. The mere fact that what we are seeing there are all Chinese research vessels and there are no presence of PLA Navy vessels there, I would like to put it that way. I think this is still a civilian, illegal MSR that is being conducted. Matatagpuan sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone ang Bajo de Masinloc. Tinatayang mayroon itong layong 190 nautical miles mula sa Zambales. Malayong malayo kumpara sa 500 nautical miles mula sa mga pampang ng Hainan, China. Kaya para sa Department of Foreign Affairs, nakababahala ang presensya ng floating platform sa lugar, lalo na't lalabag ito sa UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling on South China Sea. We therefore urge China to withdraw and remove the platform and structures from Bajo de Masinloc, cease similar actions that violate Philippine sovereignty and sovereign rights in and within the vicinity of Bajo de Masinloc, and comply with its obligations under international law, particularly UNCLOS and the 2016 award in the South China Sea arbitration. Sakali namang hindi raw madaan sa diplomasya, sinigurado ni Philippine Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na handa ang AFP sa anumang sitwasyon. Yes, our patrols will continue. We have been engaging our partners and allies like-minded nations. At the same time, the modernization program is on track. So from the lens of defense and security, we are doing what we can in order to perform our mandate, and that will include preventing Bajo de Masinloc from falling again or being developed again into another man-made island. Una nang sinabi ng Chinese Embassy na hindi nito kinikilala ang 2016 Arbitral Award ng Pilipinas dahil sa kakulangan umano ng historical at legal basis. Ipagpapatuloy rin daw ng China ang pagsusulong ng kanilang territorial at maritime rights sa South China Sea. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.